Tamang grooming ba ang hanap mo para sa alaga mong flower horn fry? Halika, pag-usapan natin yan. Kung kukuha ka ng fry or meron ka ng fry, ang una mo dapat gawin ay magpa-green water muna. Ang green water ay may natural spirulina na makakatulong bilang pearl enhancer at meron ding protein content dahil sa beta-carotene na taglay nito. Based on experience, mas marami talagang nagiging pearl ang fry kapag nilalagay ito sa green water kumpara dun sa fry na nasa clear water. Kaya naman ito yung una sa listahan na dapat mong gawin dahil mahirap na pong magpa-pearl ang fry kapag ito'y malaki na. At least 1 month nag-stay ang fry sa green water para sure na ma-enhance ang pearl nito. Ngayon, for more information sa tamang paggamit ng green water at kung paano magpa-green water, ilalagay ko po sa description below ang link ng video. Ngayon, nagawa natin ang paraan na magkaroon ng pearl ang fry. Sumunod naman natin ay yung development ng coke. Habang ang fry ay nasa green water, syempre, pakakainin pa rin natin ito. So ano nga bang magandang pagkain para sa fry? Pagdating sa usapang pagpapakain ng fry, dito na tayo nagkakahati-hati ng opinion at desisyon. Kung pure pellets ba ang ipapakain natin or light food. Yung iba kasi kaya pellets ang gusto nilang ipakain para makaiwas sa sakit na Ixameta disease at para sure na healthy ang flower horn fry nila. Pero alam nyo ba, karamihan sa mga breeder, bago pa lang ibenta ang fry, nagpapakain sila ng live food para mabilis lumaki ang fry at maibenta agad. Ibig sabihin yung fry na nabili mo, sanay na yung kumain ng pellets at live food. Pero bakit hindi sila nagiging bloated at nagkakasakit ng Ixameta disease? Dahil sinisiguro ni breeder na malinis ang live food at meron silang proper way ng pagpapakain between pellets at live food. Habang ang fry ay nasa community tank, gumagamit din si breeder ng heater at regular water change, kaya hindi sila nagkakasakit. Ngayon, kung pellets talaga ang preferred mong ipakain para sure na healthy yung flower horn fry mo, piliin mo yung pellets na may mataas na protein content. Pwede ka rin gumamit ng enhancer para sa dagdag na protein at nutrients, pero mas maganda itong gamitin kapag nilipat mo na yung fry sa clear water. Minsan kasi ayaw kainin ng fry yung pellets na may enhancer, lalo na kung nakababad pa to sa green water. Naiiba kasi yung lasa. At kung live food naman ang prepared mong ipakain sa fry, based on experience, mas malaki talaga ang maitutulong ng light food sa potential development ng flower horn fry kumpara sa pellets. Pero syempre, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan ng pag-iingat at wastong pagpapakain. Ganito naman ako magpakain ng light food. Halimbawa, 1 inch lang ang sukat ng fry, ibig sabihin isang pellet lang ang ipapakain per meal. Kinakamay ko talaga ang pagkuha ng Tubipex para makakasiguro akong kasing amount o katumbas ng isang pellet ang maipapakain ko. Nagpapakain pala ako ng Tubipex sa umaga at pellets naman sa gabi. Ngayon sa nagtatanong, okay daw ba yung dry Tubipex? Marami na kasi nag-concern sa akin na mga nakabili na ng dry Tubipex. Ayaw daw kainin ng fry at mas mukhang maliit na ugat. Kaya naman ay suggest na i-fasting muna, halimbawa 2 araw yung fry, para kahit ano yung ibigay mo, kakainin ito. Dito kasi sa lugar namin, maraming available na mabibiling live food. Katulad na lang ng Tubipex, frozen bloodworms at Dapnia. Kaya mamimili na lang ako ng gusto kong bilhin at ipakain sa fry. Fry man or mas malaking flower horn need ng good water condition. Isa ito sa pinakamahalaga na makakatulong for good health at tuloy-tuloy na potential development ng ating mga alagang flower horn.
Hindi ibig sabihin na pure pellets ang pinapakain mo sa fry ay ligtas na to sa hexameta disease. Pwede pa rin ito magkasakit kung hindi ka regular na nagawa-water change. Kaya napakahalaga ng regular na pag-water change. Hindi lang para magmukhang bagong paligo yung fry mo, kundi para magtuloy-tuloy ang potential development niya. Pag kasi nagkaroon to ng sakit or na-stress dahil sa maraming tubig, ihinto rin ang kanyang potential development. Kasama sa grooming ng fry ang paggamit ng tubular mirror. Nag-uumpisa akong gumamit ng tubular mirror sa sukat pa lang ng fry na 1.5 inches. Ito ay para maging aggressive ang fry, mawala ang takot sa tao at matunawan ng kinain niya. Sa nagtatanong kung bakit nag-uumpisa akong gumamit ng tubular mirror sa sukat na 1.5 inches, ganito kasi yan. Una, nilalagay ko muna ang fry sa galon na may green water. And after 1 month, around 1.5 inches na ang sukat ng fry. And that's the time na pwede ko nang ilipat ito sa aquarium. Sinisiguro ko muna na ang fry ay marami ng pearl, may hump or may cock na rin bago ko ilipat sa clear water. Ang heater ay makakatulong para maging stable ang temperatura ng tubig. Makakatulong for digestion para mabilis matunawan ng fry or flower horn, at isa sa mga gamit kapag ang flower horn ay mayroong sakit. Sa usapang heater, ito ay optional. Kung malamig ang panahon sa inyong lugar, kailangan mo talaga ng heater. Pero kung katulad dito sa Pinas, na tropical country, pwede kang gumamit ng heater or pwede rin hindi na. Dahil madalas mainit ang panahon, kaya naman akma ang pag-aalaga ng flower horn. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka. Shoutout sa'yo, Ahmad from Zamboanga. Shoutout, Boti Latinas. Shoutout sa'yo, Nace Gonzalez. Shoutout, Kenneth Carl Salem. Shoutout sa'yo, Chris Penchambel Pares. Shoutout, Robinson Cloyd. Shoutout, Mikmik Chari Somchay. Shoutout sa'yo, Mac Vicente. Shoutout, Aldrin Isguera. Shoutout sa'yo, Tong Rapon. Shoutout, Rainier Sumang. Last but not the least, shoutout sa'yo, Edmonton from Canada.